Biglang lumindol sa kinaroroonan ng mga adventurers kaya sila natakot na nagtaka. Pero sina Makoda at ng mga familiars lang pala nito ang lumabas sa dungeon. Nagtanong ang mga tao kung anong ginawa nila at sumagot naman agad si Fel na kagagaling lang nila sa pinakailalim ng dungeon at na-clear na nila ito. Kaya nalintikan si Makoda na inisyoso ng mga adventurers. Dumating si Elrond na masayang binati ang mga bida lalong-lalo na ang paborito nitong si Dora. Agad silang tinawag na magpunta na agad ng guild para opisyal na may record nilang na-clear nila ang dungeon. Panay ang puri ni Elrond kay Dora na kinaaliwan nito. Sinabi ni Fel na gusto na nitong kumain. Pero magbebenta na muna daw si Makoda sabay lapag ng jewelry box na inilabas ng Mimak na halimaw. Masaya naman ang mga guild masters dahil rare daw ang item na iyon. Marami pa sanang tanong si Elrond pero sinabi ng boss na siguradong napagod ang mga bida sa exploration kaya nagkaroon ng rason ang bida na magpaalam. Agad na nag-replenish ang mga bida sa pamamagitan ng paliligo at saka din uminom ng coffee with milk na in-order online. Ayaw daw ni Fel na maligo. Saka nagreklamo ito nang sabihin ni Makoda na para siyang amoy aso na hindi naliligo at super baho. Pero nang sinabi ni Soy na mas gusto nito yung bagong ligo na Fel ay napaiyak ang aso. Saka ipinasikat ni Dora ang bagong ligo nitong pakpak. Sinabi ni Fel na may narinig na iyak na inakala ni Makoda kung palusot lang nito. Pero narinig din ito ni Dora. May mga bata pala na tumatakbo sa gubat dahil hinahabol ng isang orc. Nadapa ang babae kaya maaabutan na sana sila ng halimaw. Pero nakarating na sina Makoda na agad inutusan sina Soy at Dora. Mabilis naman na tinira ni na Dora at Soy ang orc na nabutas-butas ang katawan saka din tigok na natamba. Nagtanong si Makoda sa dalawang bata kung ayos lang sila. Pero natakot ang mga ito sa sumusunod na Fel na mukhang adik na nasa likod ng bida. Nang sinabi lang ni Makoda na hindi sila sasaktan ni Fel saka nag-relax ang mga ito na naiiyak. Naiinis si Fel kapag kinukumpara siya ni Makoda sa mga doggy. Nagtanong ang bida kung saan galing ang mga bata. Nagpakilala ang mga bata na sina Daryl at Iris na magkapatid at mula sa Dolen. Nagtanong ang bida kung may mga kasama ba silang matanda. Pero hiniling ng mga bata ang orc na patay. Masarap na adobo siguro kaya excited ang mga bata na ilagay ito sa kanilang item box. Nagtanong ulit ang bida patungkol sa mga bata. At sumagot si Daryl na nakatira sila sa Dolen kasama ng ina. Isa daw adventurer ang tatay nila na pumasok ng dungeon pero hindi na nakabalik. Nagtulungan sila ng kanilang ina para mapatuloy na mabuhay. Ngunit nagkasakit ang kanilang ina na sinubukan naman ng pari na gamitan ng healing magic. Pero hindi tumatalab dahil pabalik-balik lang ang sakit ng nanay. Kaya sinabi ng pari na magpunta sila sa Royal Capital at maghanap ng Royal Priest na makakagamot sa kanilang ina pero kailangan nila ng malaking pera. Kaya naghahanap na lang sila ng medicinal na gamot. Sa kabalak pala nilang ibenta yung orc. Kumulo ang tiyan ng mga bata kaya sinabi ng mga masayang familiars na kainan na. Kaya sinabi ng bida na kakain sila ng libre. Tutulong sana ang mga bata pero sinabi ni Makoda na maglaro lang sila. Naunang nagprito ng sibuyas ang bida. Saka din nag-fried ng karne hanggang magmantika. Naglagay ng teriyaki sauce. Nagluto ng itlog. Nag-slice ng tinapay na nilagyan ng lettuce, burger, cheese at itlog kaya mayroon ng burger. At masaya naman ang mga bata na kumain ng first time na lasa. Nagtanong ang nainggit na familiars. Kaya inilabas ng bida ang pagkain naman nila na nagkapatong-patong sa dami. Kaya nagugulat ang mga bata sa kinakain ng mga alaga ni Fel. Pero kumain pa rin sila. At nang mabusog ay masaya ang mga bata na nagpasalamat sa tinawag nilang Uncle Makoda. Feeling ni Makoda ay tumanda na siya. Kaya pinagtawanan siya ni Fel na sinabing uncle na rin si Makoda. Pinatulog muna ni Makoda ang mga bata na tinawag ulit siyang uncle. Naghahanap ng pwedeng gamot si Makoda sa sakit ng ina ng mga bata. At sinabi ni Fel na elixir ang dapat gamitin ni Makoda. Naalala niya ang sinabi ni Elrond na kapag pinaghalo ang dugo at liver ng dragon ay nagiging sangkap ito ng elixir. Kaya ibinigay niya kay Soy ang liver at dugo para gumawa ng elixir ang slime. At kinuha naman ito ng slime para gawin ang request ni Uncle Makoda. Habang busy si Soy sa paggawa ng elixir ay nag-isip ng pwedeng masustansyang pagkain ng bida at nakaisip na magluto ng gulay. Kaya kinuha niya ang mga gulay na ayaw mong kainin dati at ginawa itong masarap na putahe. Dumating si Soy at ibinigay ang elixir na ginawa at nakita ito ni Makoda na kayang mahil ang lahat ng klase ng mga sakit kaya labis ang gulat niya. Mapapasana all ka talaga. Nagreklamo si Fel na pagod na siyang mag-alaga ng mga bata at malapit nang sumapit ang gabi. Kaya ginising na din ng bida ang dalawang bata at sumakay na sila sa likod ni Fel para bumalik sa city. Saka din napakabilis ng pagtakbo ni Fel papunta sa city at nakarating sila agad. At masaya ang dalawang bata sa kanilang experience. Kinuha ni Makoda ang orc para ibigay kay Daryl. At masaya si Iris na sinabing ibebenta nila ito para may pambayad sa pari na gagamot sa nanay nila.
Biglang sinabi ni Makoda na may nakita siyang magical elixir sa kanyang item box na kayang magamot kahit ang nanay ng dalawang bata. Kaya naging excited ang mga ito. Pero sinabi ng bida na dahil rare ang gamit na ito at mahalaga ay hindi niya basta ibibigay sa mga bata ng libre. Kaya nanlumo ulit sila. Pero nang sinabi ni Makoda na ipapalit ito sa orc ay masayang pumayag ang dalawang bata. Ibinigay ni Makoda ang gamot kay Iris. Saka din kinuha ang lalagyan ng iniluto nitong pagkain at ibinigay sa mga bata para kainin nila ng kanilang ina. At parang masarap daw ang pagkain na iyon ayon kay Daryl. Naiiyak na nagpasalamat si Daryl kay Makoda at sinabing paglaki nito ay magiging isa siyang magaling na merchant tulad ni Makoda. Kaya naging emosyonal naman daw ang bida na sinabi sa dalawa na magpakabait sila. Saka din nagpasalamat ang dalawang bata sa mga bida habang nagpapalam at masayang umalis na ang mga ito. Nang sila na lang ay naalala ni Makoda na dahil katatapos lang nilang maklear ang dungeon ay baka nag-level up na sila. At isa-isang tinignan ng level ng mga familiars nito at nalaman na nag-level up nga sila at si Soy ang pinakamalaki ang pagbabago. Sinabi ni Fel na mas lumakas ang attack power at mas bumilis naman daw si Dora. Pero nang tinignan ng bida ang sariling level info ay wala pa ring nagbago kaya malungkot pa rin siya. Maliban lang sa online grocery skill niya na nag+1. Pinindot niya ito at nakita ang pagpipilian niyang na-unlock na option. At lumapit din ang aso na curious. Pinili ni Fel ang burger na parang yung pinipindot mo kapag nag-order ka sa McDo. Samantalang yung sweets naman ang gusto ni Soy. Dahil yung pinili ni Soy ang pinagbigyan ng bida ay magagalit sana ito. Pero kinumbinsi siya ni Makoda na mahilig din naman sila sa mga matamis na pagkain. Saka naging excited ang mga ito sa mga options online. May lumabas na box na agad kinuha ng bida at inilabas dito ang mga cake na na-order online na kina-excite ng mga matakaw. Sinabi ni Fel na pwede niya itong kainin lahat pero hinati-hati na ito ng bida at lahat sila ay nakatikim ng matamis na cake. At sarap na sarap ulit ang mga ito. Nag-ayos ng puding si Makoda na sumayaw-sayaw kaya sinabi ni Dora na kamukha daw ito ni Soy na jelly. Uminom din siya ng cold coffee na paborito natin kapag gumagawa tayo ng anime recap. Humingi pa ng mga matamis sina Dora at Soy pero sinabi ng bida na hindi maganda na damihan ng pagkain nito. Naalala ni Makoda na may nakalimutan siya. At totoo nga dahil naghihintay ulit ang mga nagrereklamong fake gods na umaasa ng mga offering ng bida. At mas nainis pa sila nang inakala ni Makoda kung yung hindi niya pagbibigay ng cake kina Daryl at Iris ang nakalimutan niya. Ibinigay naman nina Daryl at Iris ang gamot sa ina at naging ayos na ito kagad. Tapos nagutom ito na binigyan din nila ng luto ni Makoda na pagkain at nasarapan. Napahanga si Daryl sa elixir na ibinigay ni Makoda at alam na ibinigay ito sa mababang halaga. Kaya gagawin daw niya ang lahat para isang araw ay makabawi sa bida. Sa guild ay busy ang lahat ng mga trabahador sa pag-aayos ng mga nakuha nilang mahahalagang mga bagay. Naroon din ang boss nilang si Elrond na masaya dahil mataas daw ang moral ng mga adventurers dahil na-clear na ang dungeon. Napansin ni Makoda na kakaiba ang galawan ni Elrond ngayon dahil hindi din siya gaanong inasikaso. Pero pumasok ang advisor at pinagalitan ng boss na sinabing hindi ito oras para magtago doon si Elrond dahil mayroon pa siyang ibang report na dapat gawin. Saka din hinila ang paiyak-iyak na Elrond at tinawag si Makoda para gawin na ang negosyo. Nang nasa office na ay nagpasalamat ang dalawang guild masters dahil naging sagana ang kanilang guild dahil sa pagkakaklear ng dungeon. Sinabi ng mga ito na mahalaga ang item box na nakuha nila sa mga mimep. Pero nagkaproblema sila sa isang bag na rare din at may laman itong mga high-grade gems at stones. Nagulat ang bida nang makita ito at first time din makakita ni Fel ng ganong bag na may laman. Sinabi ng dalawang businessman na wala silang sapat na pera para mabili ang mga bato na iyon dahil nagastos na nila sa pagbili sa Earth Dragon. Pero sinabi ni Uger na pwede nilang ipasa ito sa Merchants Guild dahil may partnership naman sila dito. Inakala ni Makoda na hindi safe makipag-deal sa mga merchant dahil mga barat sila pero ipinaliwanag ni Uger na protektado siya sa pagkakataon na iyon. Alam ni Uger na member din ng Merchant Guild si Makoda kaya nagtanong kung marunong na ito sa trading system dun. Pero sinabi ng bida na wala pa siyang experience. Kaya nag-warning si Elrond na challenging ang mundo ng mga merchant dahil kapag nagtiwala siya sa mga pangako nila ay parang politician din na kinain na nila ang pera mo bago mo pa alam na na-corrupt na pala ito. Pero naroon daw si Uger para samahan siya dahil ang nakataya doon ay karangalan ng kanilang guild. Sinabi ni Elrond na siya ang sasama sa mga bida sa pakikipag-usap sa Merchant Guild. Sabay kindat kay Uger. Ngunit nag-iba ang aura ni Uger dahil alam nitong umiiwas ang guild master sa paggawa ng trabaho nitong paperworks. Kaya nagbanta itong kapag hindi ginawa ni Elrond ng mabuti ang trabaho ay ibebenta nito ang Dragon's Fang na paborito ng elf. Kaya parang nabagsakan ng bato ang elf na sinabing huwag itong gagalawin ni Uger dahil balak niyang gawin itong espada at gawin na wall decoration doon. Kaya panalo si Uger na sinabing basta gawin ng guildmaster ang trabaho nito.
Nagpaalam ang bida na kakain muna sila bago magpunta ng Merchants Guild. Saka nagpunta ang mga ito sa city at nakita ang street food na barbecue. Sinabi ni Fel at Soy na gusto ng tig 30 piraso na tusok ng barbecue. Samantalang 15 naman kay Dora at isa lang sa bida. Nagulat ang nagbebenta na sinabing bibigyan sila ng discount. Pero nagbayad ang bida na sinabing keep the change. Sa isip kasi niya ay alam na sakto lang ito dahil sa matrabaho din na pag-aayos ng barbecue. Naunang nag-serve ng mga naluto na grilled meat ang nagbebenta at kinain ng mga matakaw na familiars ng bida. Nang ayos na ang kasunod na batch ay ibinigay ito ng seller na agad sinerve ni Makoda sa mga alaga. Kumain siya ng isa sabay nag-imagine na gusto din itong mag-barbecue ng mga unique na karne doon gamit ng sariling timpla at seasonings. Naiisip ni Makoda na dahil walang available na grill for sale online ay susubukan niyang utusan si Soy na gumawa nito. Pagkatapos pa ay pinuntahan nila ang isang establishment na pag-aari ng Merchants Guild sa lugar na iyon. At na-welcome sila ni Adriano na guildmaster. Kasama din si Ruslan na isang appraiser. Ipinakita ng dalawa ang mga nakuha nilang mahahalagang mga bato mula sa dungeon na kina-excited ng dalawang merchant. Pinag-aralan nito ni Ruslan gamit ng pangsilip nito. At kinumpirma ni Ruslan na legit at dekalidad na mga gems ang nasa harap nila. Inilabas ni Uger ang item box mula sa Mimit. At mas nagulat si Ruslan dahil sa isang tinawag niyang Imperial Topaz na klase ng diamante. Ilang dekada na daw ang nakalipas nang huli siyang makakita ng ganun na bato. Napakahalaga at rare daw ng bato na ito. Nang ma-estimate na ni Adriano ang halaga ng mga bato na binibenta ng mga bida ay ibinigay nito ang total amount ng lahat ng mga kayamanan na dinala nila doon. Nagkakahalaga daw ito ng higit 7,000 gold coins. Kaya sa isip ni Makoda ay masaya siya dahil napakamahal pala ng mga diamante. Nagtanong si Adriano kung ayos lang ba ang presyo kay Makoda. Papayag na sana ang bida pero agad sinabi ni Uger na may nalalaman din siya sa kalakaran ng mga top class at rare na mga gems na ganun. Saka sinabi sa dalawang kaharap na walang silbi na nag-uusap pa sila ng bentahan dahil masyadong napakababa ng offer ng mga ito sa kanila. Kaya nga ang dalawang merchant lalo na nang sinabi ni Uger na dahil hindi sila honest ay baka hindi na sila gagawin business partner ng Adventurers Guild sa hinaharap. Nagkatinginan ng dalawang merchant at sinabing aayusin ang presyo. Saka itinaas ang bayad nila sa 9,000 plus gold coins. Muli itong pinag-aralan ni Uger at sinabing pwede na rin ito. Kaya napahanga naman si Makoda sa kasamang Vice Guildmaster. Pag-uwi nila ay dala nila ang malaking halaga kaya nagpasalamat si Makoda sa tulong ni Uger. Nagyabang naman daw si Elrond na kapag siya ang kasama ni Makoda ay siguradong baka doble ang nakuha nilang bayad. Pero natahimik lang ang dalawa. Hiniling ni Elrond na ilabas ni Makoda ang Adventurer's card nito, na ginawa naman ng bida. At agad itong pinalitan ni Elrond ng bago at naging Class A na si Makoda mula sa pagiging Class C dahil sa pag-clear nila sa dungeon. Kaya labis ang gulat ng bida na sinabing masyado pang maaga para maging A-rank siya. Pero ipinaliwanag ng dalawa na maraming advantage ang pagiging A-rank. Kaya nagpasalamat na lang ang bida. Kalaunan pa habang naghahanda si Makoda na magluto ay excited ang hindi makapaghintay na Dora kung nasaan ang karne. Inilabas ni Makoda ang maraming giniling na karne mula sa vault. Gagawa daw sila ng meatloaf na may giniling na karne. Pinaghalo-halo ulit niya ang iniluluto na ang sangkap ay itlog, breadcrumbs, at giniling na karne at tumulong naman daw sina Dora at Soy. Nag-ayos siya ng bacon sa isang molder at sa loob nito ay inilagay ang mga ingredients. At nang ayos na ay ipinasok ito sa oven. Saka din ito kinuha ng naluto na ang masarap na putahe. Nagluto din siya ng sauce ayon sa sariling panlasa at nakumpleto ang ginawang menu. At tulad ng dati ay masarap na naman ang kain ni Fel na number 1 kapag kainan ng usapan. At masaya din ang dalawang mas maliit na familiar. Nilasahan din ng bida ang sariling iniluto at parang anime recaps na napawaw siya sa sarap. Nang tulog na ang mga familiars at nasa bedroom na ang bida ay nag-order siya ng matamis online. Balak kasi niyang magbigay ng regalo na pagkain para kay Uger na mayroong asawa at mga anak. Dahil ito sa pagtulong sa kanya sa business deal sa Merchants Guild. Samantala ay inggit naman ang mga fake gods sa mga nakita nilang ipinatikim ni Makoda sa mga familiars nito. Naisip nilang dahil sa pag-increase ng online shopping skill ni Makoda ay siguradong nag-level up din ang mga nabibili nito online. Pero kung totoong mga gods sila ay bakit sila ang naghihintay ng ibibigay ni Makoda? Parang baliktad yata. Kinabukasan ay ibinigay ni Makoda ang treat nitong sweets kay Uger. Nagpasalamat naman ang matanda na inakala pang isang tanyag na tao sa bansa ni Makoda ang biscuit na babae. At para wala ng gaanong paliwanag ay ngumiti na lang ang bida. Sa bahay nga ni Uger ay masaya ang mga anak nito at asawa dahil sa regalo ng bida na rare na matatamis na produkto. Sinabi ni Uger na malaki ang naitulong ng nagbigay sa guild nila. Kaya na-imagine ng asawa ang malayo sa itsura ni Makoda. Nais na itong kainin ng mga bata pero dahil gabi na daw ay bukas na lang.
Kaya excited ang mga bata na matutulog na.